Magandang araw po Kuya Eric at sa lahat ng mga tagapakinig sa channel mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Aldrin. Isang karpintero na marami ng narating na lugar dahil na rin sa uri ng aking trabaho. Bilang panganay sa aming 4 na magkakapatid ay kinakailangan kong magtrabaho sa mas batang edad para makatulong sa aking pamilya. Pananahi ng mga kortina at damit ang hanap buhay ni nanay at tatay. Kapag pasukan sa eskwelahan ay sakalang kumikita ng maganda ang dalawa. At tuwing sasapit ang Pasko at mga pistahan, sakalang dumadami ang customer nila. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay kong karanasan at naganap ito sa probinsya ng Laguna. 19 na taong gulang ako noon nang alukin ako ng kapitbahay namin na si Mang Freddy. Si Mang Freddy ay isang kontraktor. Gumanda ang buhay nilang mag-anak dahil sa lakas niyang kumita. Kung saan saang probinsya siya nadidistino, kaya nangangailangan siya ng mga trabahador. Isang umaga ay kumatok siya sa bahay namin. Nang mapagbuksan ko siya ay tinanong niya ako kung gusto ko bang magtrabaho. Ayon kay Mang Freddy, 30 trabahador sa gagawing eskwelahan sa probinsya ng Laguna ang kanyang kailangan. Dahil matagal-tagal na rin akong walang trabaho noon, kaya pumayag agad ako sa alok na yon ni Mang Freddy. Idagdag pa na broken hearted ako dahil kakahiwalay lang namin ng dati kong nobya na si Rosalie. 3 araw mula sa araw na yon ay aalis kami papuntang Laguna. Naglaba na ako ng mga damit na dadalhin ko at inihanda na rin lahat ng kinakailangan kong gamit. Dahil yun ang kauna-unahang pagkakataon na magtatrabaho ako sa malayo, ay nag-alala sa akin sina nanay at tatay. Tinawag nila ako sa bahay kubo namin na nasa likod bahay. Marami silang ibinilin sa akin tungkol sa mga bagay na hindi ko dapat gawin kapag nasa Laguna na ako. Nagulat pa ako nang may isang bahay na kakaiba ang iniabot sa akin ni tatay. Gamitin ko daw yon kapag kinakailangan. Pwede sa mga taong gustong manakit sa akin o di kaya naman ay sa mga kakaibang nilalang na mapanganib katulad ng mga aswang. Pinagtatawanan ko lang sina nanay at tatay. Simula nagkaisip ako ay hindi na talaga ako naniniwala sa mga aswang, barang at kulam. Pero para mapanatag na ang mga magulang ko, ay inilagay ko na lang sa bag ko ang kakaibang bagay na noon ko lang nakita. Araw ng pag-alis namin papuntang Laguna, nagulat ako nang sunod-sunod na busina ang narinig ko. Maya-maya lang ay humahangos na pumasok sa kwarto ko ang kapatid kong si Buknoy. Dumating na ang truck na sundo namin. Narinig ko na ang sigaw ni Mang Freddy. Nagpaalam na ako kina tatay at nanay na abala sa pagbibilad ng palay sa likod bahay. May 20 trabahador kaming magkakasama. Sakay ng truck ay masayang nagkakantsawan ng iba naming kasama. Ako naman ay tahimik lang na nakikinig sa kanilang pinag-uusapan. Nalungkot ako bigla. Naalala ko ang pamilya ko. Ganun pala ang pakiramdam kapag unang beses na hindi mo sila makikita sa araw-araw. Dahil 3 buwan ng kontrata namin sa Laguna, pinaalalahanan kami ni Mang Freddy na iwanan ng kalokohan sa bahay at wag na wag gagawa ng di maganda sa Laguna. Pagkatapos ng halos 5 oras na biyahe ay narating din namin ang isang malawak na bakanting lote na pagtatayuan ng eskwelahan na gagawin namin. May 5 kalalakihan kaming nadatnan. Narinig ko na ang isa sa kanila ay isang engineer, habang ang iba naman ay mas matataas na katungkulan sa bayan. Pagkatapos namin kumain,
ay tinayo na namin ang mga tent na pansamantala naming tutulugan. Habang hindi pa namin natatapos yung malaking barracks na titirhan namin ng ilang buwan. Bago lumatag ang dilim, ay nakapagluto na kami. Araw-araw ay may mga partner na ako na nakatoka para magluto at maghugas ng pinagkainan. Maaga kaming pinatulog ni Mang Freddy. 8:00 pa lang ng gabi, dapat wala nang nagkwekwentuhan dahil maaga kaming mag-uumpisa ng trabaho kinabukasan. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na halos lahat ng kasamahan ko. Naaamoy ko na rin ang pritong tuyo na niluluto ng isa sa nakatoka sa araw na yon. Maya-maya pa ay dumating si Mang Freddy. Nanggaling ito sa labas at may inabot na 5 supot ng imbutido kay Felix na nagluluto ng almusal. Ayon kay Mang Freddy, may tindahan ng imbutido malapit lang sa barracks namin. Bukod sa malalaki ay mura pa ang paninda nitong imbutido. Hindi nga nagkamali si Mang Freddy dahil masarap ang imbutido at malalaki pa. Pagkatapos naming mag-almusal, ay pila-pila naman kami sa paliligo. Kaya mag-aalas 7 na ng umaga kami natapos lahat. Kasalukuyan kaming nagtatanghalian nang marinig ko ang usapan ng iba naming kasamahan. Ayon sa kanila, ay maganda at mabait ang anak ng tindera ng imbutido. Di kalayuan sa barracks namin. Nakita daw nila ito nang bumili sila ng sigarilyo at yelo sa katabing tindahan nito. Hindi ko alam at di ko maintindihan ang sarili ko. Pero parang gusto kong makita ang babaeng tinutukoy nila. Kinabukasan ay inagahan ko ng 1 oras ang paggising ko. Sakto kami ni Mark ang magkapartner at nakatoka para magluto sa araw na yon. Nagkaroon tuloy ako ng dahilan para makalabas ng barracks at makita ang magandang babae na nagngangalang Liza. Tipikal ang ganda ni Liza nang sa wakas ay nakita ko na siya. Bumili ulit ako ng imbutido sa tindahan nila kahit hindi ko naman talaga ito paborito. Balingkinita ng katawan at morena ang kulay ni Liza. Natawag ang pansin ko sa labi niya na may biak sa gitna na lalong nagpalakas sa kanyang apil bilang simple ngunit malakas ang dating na babae. Naglakad na ako pabalik sa loob ng site nang may narinig akong tumawag sa akin. Ilang sandali pa ay nasa harapan ko na si Liza. Inaabot sa akin ang naiwan kong imbutido sa tindahan nila. Maging ako man ay natawa dahil sa sobrang kakaisip ko sa kanya. Pati ang binili kong imbutido ay naiwan ko na pala. Nagpasalamat ako kay Liza. Pero biglang naging malungkot ang aura niya. Tinanong ko si Liza kung may problema ba. Subalit iling lang ang naging tugon niya. Pagkatapos ay nagmamadali na siyang tumakbo pabalik sa kanilang tindahan. Nagkibit-balikat na lang ako at nagmamadaling bumalik sa loob ng site. Ang mga sumunod na araw ay nagtaka ang lahat ng trabahador. Maging ako man ay palihim na nag-aalala kung bakit hindi ko nakikita si Liza sa kanilang tindahan. Hindi na ako nakatiis pa. Napilitan na naman akong bumili ng imbutido. Kahit ipapakain ko lang yun sa mga kasamahan ko. Naabutan ko ang isang matandang lalaki at siya ang nagbabantay sa tindahan ni Liza. Pasimple kong tinanong ang noon ay nagpakilalang si Lolo Sandro. Ayon sa kanya ay may sakit at nasa ospital si Liza kaya hindi nakakapagtinda. Tinamaan daw ng bulutong tubig ang kanyang apo. Hindi ko maintindihan ang aking sarili ng mga oras na yon. Nakaramdam ako ng pag-aalala para sa magandang dalaga na hindi ko naman kaano-ano.
Ipinilig ko ang ulo ko para mahimasmasan. Pabalik na ako sa site nang makasalubong ko ang 3 kong kasamahan. Hindi ko maunawaan ngunit tila galit sila sa akin. Sinubukan ko silang batiin ngunit dire-diretso lang silang naglakad na para bang hindi ako nakita. Pilit kong inaalala kung may nagawa ba akong mali para magalit sila. Pero wala akong maalala. Kaya nagtuloy-tuloy na lang akong naglakad pabalik sa barracks. Isang gabi, bandang 10:00 na noon, nang maalimpungatan ako dahil nanunuyo ang lalamunan ko. Nagkaroon ako ng masamang panaginip. Hinahabol ako ng mga ahas at nanlilisik ang mga mata ng mga ito. Sa panaginip kong yun ay sumisigaw ako na naging dahilan para magising ako, ngunit sa pagdilat ng aking mga mata ay may namataan akong mga figura na nakaupo malapit sa pintuan ng barracks. Dahil sa nakita ko ay bigla akong kinabahan. Inikot ko ng bahagya ang aking ulo para tignan ang iba kong kasamahan. Tulog na tulog ang lahat at may mga naririnig pa akong humihilik. Marahil ay dahil sa matinding pagod sa maghapon na pagtatrabaho. Nakaamoy ako ng tila may dahon na sinusunog. Nagmamanman pa rin ako. Bahagyang iniangat ang aking ulo. Alam ko na mga kasamahan ko ang mga nag-uumpukan sa may pintuan. Alam ko rin na may ginagawa silang iligal. Dahil minsang umikot ang liwanag na nagmumula sa flashlight, ay nakita ko na may hinihit-hit sila. Nakita ko rin ang mukha nila, kaya naalala ko na. Sila dun yung mga kasamahan ko na masama ang tingin sa akin. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba kay Mang Freddy ang nakita ko. Pero ayoko naman silang konsintihin. Paano kung ano na lang ang gawin nila sa amin habang mga tulog na tulog kami? Kaya nagdesisyon ako na isumbong kay Mang Freddy ang nakita ko. Kinabukasan, tinawag kaming lahat ng 2 kasamahan namin na mag-almusal na. Nakalapit na sa mahabang mesa ang iba naming kasama, maliban sa 4 na kasamahan namin na nakita kong may di magandang ginagawa ng nakaraang gabi. Ilang sandali lang ay magkakasunod na silang dumating. Nauna na pala silang maligo sa amin. Nalingunan ko si Mang Freddy na nakakunot noo habang nakatingin sa kanilang 4. Hindi ko alam kung nakita din ba sila nito nang nagdaang gabi. Kakaumpisa lang namin kumain nang may tumawag sa pintuan ng barracks. Isang binatilyo ang dumating. May mga dala itong pagkain. Ipinabibigay daw ni Liza ang mga pagkain dahil kaarawan nito. Napakaaga naman niyang maghanda na ikinatuwa ng mga kasamahan ko. May pansit, spaghetti, lumpia at maraming embutido. Ayon sa binatilyo, pasasalamat yun ng pamilya ng kanyang amo dahil sa palagian naming pagbili ng embutido sa kanila. Naalala ko nang huling nakita ko si Liza ay may mga peklat pa ito dahil sa pagkakaroon ng bulutong tubig. Bandang 3:00 na ng hapon nang ipatawag ako ni Mang Freddy sa isa naming kasamahan. Nasa isang tindahan ito, di kalayuan sa barracks namin. Malayo pa lang ay nakita ko ang seryosong aura ni Mang Freddy. Ngunit bago pa ako makarating sa nasabing tindahan ay may tumawag sa akin. Nagulat ako nang malingunan ko si Liza. Nakaupo sa isa pang tindahan habang kumakain ng halo-halo. Saglit kong pinasadahan ng tingin si Liza. Napakasimple lang nito sa suot niyang maong short at t-shirt na puting-puti. Nginitian ko lang siya at itinuro ko ang noon ay naghihintay na si Mang Freddy. Nakita ko ang pagkadismaya sa magandang mukha ni Liza.
Naisip ko na sayang at nagkakilala kami sa ganong sitwasyon. Naalala ko tuloy ang dati kong nobya na naging dahilan para makaramdam ako ng lungkot. Tinanong agad ako ni Mang Freddy kung ano ang nalalaman ko sa mga kasamahan ko. Ikinagulat ko talaga yon kasi wala namang ibang taong gising nun, maliban sa 4 naming kasamahan na gumagawa ng kalokohan at ako. Nagbago bigla ang isip ko. Ayoko na magsumbong sa kung ano ang nakita ko dahil binaliktad ako ng mga kasamahan ko, at ang sumbong kay Mang Freddy ay nakita daw nila akong lumabas ng barracks ng gabing-gabi. Ipinagtanggol ko ang sarili ko at pinasinungalingan ng paratang sa akin na hindi naman totoo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay napagsalitaan ako ng di maganda ni Mang Freddy. Bigla niyang binanggit ang pangalan ni Liza. Kung si Liza daw ba ang dahilan kaya ako lumalabas ng barracks sa gabi. Galit na ako ng mga oras na yun. Gusto ko nang sugurin ng mga kasamahan ko at pagsusuntukin. Dahil sa pananahimik kong yun, ay inakala ni Mang Freddy na totoo ang ibinibintang sa akin. Nagulat na lang ako nang nalingunan ko si Liza. Nakatayo ito ilang hakbang na lang ang layo sa amin. Nakakunot noo siya dahil sa naging trato sa akin ni Mang Freddy. Dahil nadamay na ang pangalan niya, ay sumabat na si Liza. Sinabi niya kay Mang Freddy na hindi totoo ang binibintang sa akin. Tinanong niya ako kung sino sa mga tauhan nito ang nagsabi ng kasinungalingang yun. Nang bigla namang sumulpot ang 4 sa likuran namin. Pinanindigan nila ang kanilang bintang sa akin. Biglang nanlisik ang mga mata ni Liza sa sobrang galit. Nagulat kaming lahat sa nakita namin. Pero bumalik din agad sa normal ang mga mata nito. Dahil doon, nalaman ko na binasted pala ni Liza ang isa sa 4. Dahil niligawan agad siya kahit kararating pa lang namin noon sa lugar. Napagtanto ko na kung bakit galit sila sa akin dahil sa selos. Tinitigan ni Liza ng may pagbabanta sa mga mata ang 4 kong kasamahan bago ito nagmamadaling umalis. Nagpaalam na rin ako at hinayaan na maiwan si Mang Freddy at 4 kong kasama sa tindahan. Lumipas ang ilang araw, hindi ko na nakita pang nagbantay sa kanilang tindahan si Liza. Hindi ko maintindihan ang aking sarili pero palagi ko siyang hinahanap. Magmula nang magkausap kami sa tindahan kasama si Mang Freddy ay hindi na kami nagkikita. Isang madaling araw, naalimpungatan kaming lahat sa malakas na sigaw. Nakita ko na lang na nagtatakbuhan na palabas ng barracks ang iba naming kasamahan. Ganun na lang ang pagkakaingay sa labas ng may sumigaw ng may patay. Nanlumo ako nang makita kong isa sa 4 na kasamahan ko na may galit sa akin ang nakabulagta habang wakwak ang dibdib at tiyan nito. Nakita ko rin ang luha na pumapatak sa dilat niyang mga mata. Galit na nag-ikot sa buong barracks at labas ang mga kaibigan nito. Hinahanap kung sino ang pumatay sa kasamahan namin. Pupungas-pungas naman na lumapit si Mang Freddy na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Nagkaroon ng imbestigasyon sa aming barracks. Subalit ni isa sa aming lahat ay walang nakakita sa pumatay kay Jess, ang namatay kong kasamahan. Mula sa labas ng barracks ay napansin ko na nagmamasid si Liza. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan at nagkaroon ng hinala na may kinalaman siya sa nangyari. Subalit, wala naman akong ebidensya kaya nanahimik na lang ako. Isang gabi, kakatapos lang namin maghapunan. Naisipan kong magpahangin muna sa labas ng barracks para magpaantok na rin. Mula sa kinauupuan ko nang may nakita akong isang figura
na nakatayo sa di kalayuan. May narinig akong boses na tinatawag ang pangalan ko. Pinapalapit niya ako sa kanya at habang tumatagal ay nakikilala ko ang boses niya. Si Liza. Nang makarating na ako sa madilim na bahagi ng labas ng barracks, ay bigla na lang may dumagit sa akin. Pagkatapos ay nawalan na ako ng ulirat. Nagising na lang ako na nakahiga sa isang papag. Hindi ko maintindihan ng lahat kung paano ako napunta doon. Akmang babangon na ako nang may bigla namang sumulpot sa pintuan ng kubo. Si Liza. Walang saplot at nakakaloko ang mga tingin sa akin. Marami pa sana akong itatanong sa kanya ngunit sa isang iglap ay nasa harapan ko na siya. Tinapat niya ang kanyang dalawang daliri sa bibig ko, dahilan para hindi na ako muli pang nagsalita. Naguguluhan ako sa mga nangyayari at ang nakapagtataka pa ay wala akong maalala. Inutusan niya akong pumikit at ang sabi pa na wag na wag akong didilat hanggat hindi niya sinasabi. Naramdaman ko na lang na may humablot sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ay sunod ko namang naramdaman ang pagsayad ng mga paa ko sa lupa. Nagulat na lang ako nang lumitaw sa tabi ko si Mang Freddy mula sa madilim na bahagi ng barracks. Sinalubong ako ng mga mata niyang nagtatanong. Maraming katanungan ang gumugulo sa aking isipan. At sa kasamaang palad ay lumabas mula sa pintuan ng barracks ang iba naming kasama. Pinagbibintangan na naman ako na bigla na lang nawala. Pagkatapos ay bigla ding bumalik nang hindi nila nakikita kung saan ako pumunta o kung sino ang kasama. Maging si Mang Freddy ay inabangan pala talaga ako. Maging ako man ay walang maalala sa mga nangyari. Kaya paano ko maipagtatanggol ang aking sarili? Kung ano-ano nang pag-aakusa ang sinabi nila sa akin. Pinagtutulungan ka ba ng mga kasamahan mo, Aldrin? Sumama ka na sa akin at magpakalayo-layo tayo dito. Wika ni Liza. Hindi pa ako nakaka-recover sa mga nangyayari nang malingunan ko si Liza. Nasa tindahan ako noon at bumili ng sigarilyo. Hindi talaga ako naninigarilyo ngunit sa pagkakataong yun, gusto kong sabay-sabay na sindihan ang 5 sigarilyo na binili ko. Kinausap ko ng maayos si Liza. Sinabi ko sa kanya na wag muna akong guluhin dahil napakahirap ng pinagdadaanan ko. Para naman siyang napahiya ng diretsahan kong sinabi sa kanya na hindi ako sasama sa kanya. Dahil una sa lahat, hindi ko naman siya nobya. At wala pa sa plano ko ang pumasok sa panibagong relasyon. Hindi ko akalain na didibdibin ni Liza ang mga sinabi ko. 1 linggo na ang nakalipas ngunit hindi na siya nagpakita pa. Para sa akin ay okay na ang ganun dahil nagpaalam na rin naman ako kay Mang Freddy. Sa susunod na buwan ay aalis na ako at uuwi na sa amin. Isang nakakapangilabot na balita ang sumalubong sa amin isang umaga. Natagpo ang patay sa banyo ang isa sa mga kasamahan ko. Isa siya sa 3 kaibigan ng unang napatay na kasamahan namin. Isang serial killer ang gumagala at nang biniktima ng mga trabahador. Ang kumalat sa buong bayan. Nawala ang pagdududa ng lahat sa akin dahil kasama ko si Mang Freddy nang mangyari ang patayang yon. Naging palaisipan sa akin ang mga nangyayari. Ang pinag-ugatan ng lahat at ang pagkakapatay sa 2 magkaibigan na kasamahan ko. Hanggang sa nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto ko na lahat ng yun ay may kinalaman ng 2 sa naging galit ni Liza. Lumipas ang ilan pang araw. Nalalapit na ang araw ng pag-uwi ko sa amin. Ayoko na ng mga nangyayari at ayoko na rin na masangkot pa sa iba pang mangyayari sa barracks.
Subalit isang gabi, bago ako umuwi sa amin, kakatapos ko lang maligo sa banyo. Ang dilim na nang lumabas ako. Wala man lang naghintay sa akin hanggang matapos. Siguro dahil takot pa rin sila. May mga kasamahan kami na narinig kong nagkikwento na may nakikita at naririnig silang kakaiba tuwing gabi. Hindi ako naniniwala sa mga multo. Mas natatakot ako sa mga buhay na anumang oras ay maaaring manakit sa akin. Naglalakad na ako pabalik sa barracks nang biglang may pumukpok sa ulo ko. Nandilim ang paningin ko hanggang bago ako nawalan ng malay ay naramdaman ko na umangat ang katawan ko. Nagising ako na nasa isang liblib na lugar. Maraming puno sa paligid ng kubo kung saan ako nakaupo. Nagulat na lang ako nang may nagsalita sa likuran ko. Si Liza. Kararating lang. May dala itong isang bandihadong kamote, tapa at hinog na papaya. Pinilit niya akong pakainin. Hindi ko siya kinausap dahil galit ako sa ginawa niyang pagdukot sa akin. Tinanong ko siya kung bakit niya ginawa yon, dahil wala naman akong atraso sa kanya. Nagulat ako nang sabihin niya na mahal niya ako at handa akong pakasalan. Hindi ako makapagsalita nang marinig ko yon mula kay Liza. Kung sa ibang pagkakataon lang siguro niya sinabi yon, baka ako na ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Pinilit kong kumain dahil kailangan kong manatiling malakas. Tatakas ako. Yun ang plano ko kapag nagkaroon ako ng pagkakataon. Kailangan kong magpakita ng maganda kay Liza para makuha ko ang kanyang tiwala. Kinagabihan habang nakaupo ako at nakatali ang mga kamay ay may dumating na mga kamag-anak si Liza. Hindi ko maunawaan kung ano ang ginagawa nila sa liblib na lugar na yun. Hanggang sa isang mahabang mesa ang magkakatulong na ginawa nila. Naghanda sila ng maraming pagkain sa mesa. Halos lahat ng putahe ay karne na ipinagtaka ko, dahil wala naman akong nakitang hayop na kinatay nila. Hanggang sa sinundo na ako sa kubo ng isang kamag-anak ni Liza. Nakaramdam ako ng matinding gutom nang malanghap ko ang mabangong amoy ng mga bagong lutong karne. Nakaupo sa tabi ko si Liza na nakasuot ng kulay itim na dress. Sarap na sarap ang mga kamag-anak ni Liza sa masasarap na pagkaing nakahain sa mesa. Nang sandukan ako ni Liza, ay natuon sa akin ang paningin ng lahat. Ilang na ilang tuloy ako at hindi ko magawang kumain. Halos maubos ng mga kamag-anak ni Liza ang maraming pagkain. Ako lang yata ang hindi nasiyahan sa hapunang yon. Bigla akong natigilan nang maramdaman ko na nakatingin na naman silang lahat sa akin. Nagkatinginan silang lahat ng makahulugan. Pagkatapos ng masarap nilang hapunan ay nagkwentuhan sila sa mesa pa rin. Idinikit ko ng mabuti ang tenga ko sa dingding at sinubukang pakinggan ang pinag-uusapan nila. Kapansin-pansin ang kakaibang mga kinikilos ng mga kamag-anak ni Liza. Hanggang sa natuon ang paningin ko at napakunot noo. Dahil di kalayuan sa mga kubo ay may mga nakaimbak na kahoy. Pumasok na rin sa isipan ko na baka may handaan sa kanilang pamilya. Kaya nagtipon-tipon ng mga kamag-anak nito. Mula sa kinauupuan ko sa loob ng kubo, umihip ang malakas na panggabing hangin na dumampi sa aking muka. Nagliwanag ang buong paligid sa labas ng kubo. Ramdam ko na may hindi magandang mangyayari sa gabing yun, dahil napansin ko na ang matatalim na tingin ng mga kamag-anak ni Liza sa akin. Naalala ko ang bagay na binigay sa akin ni Papa. Mabuti na lang, palagi itong nasa bulsa ko, kahit nasa barracks lang ako. Mag-aalas 11 na ng gabi nang pumasok sa kubo ang isang binatilyo
Matalim siyang tumingin sa akin at nang hindi sinasadyang napatingin ako sa mga paa niya, nanlaki ang mga mata ko dahil mahahaba ang kanyang mga kuko at may makapal siyang balahibo sa pisngi. Pinakawalan ako ng binatilyo. Pagkatapos ay nagmamadali na itong lumabas sa kubo. Dahan-dahan akong humakbang palabas sa kubo at nang tumingin ako sa paligid ay napakadilim talaga sa ibang parte ng lugar. Nakakapangilabot ang mga huni ng panggabing ibon, Kuya Eric. Nakakailang hakbang na ako sa labas ng kubo nang may namataan akong isang figura sa dilim na papalapit sa akin. Isang hubot-hubad na babae ang tumambad sa aking paningin. Nakatalikod ito kaya hindi ko namukaan. Nanlaki ang mga mata ko nang unti-unti itong humarap. Nakangiting lumapit habang naglalakad ng nakakatukso si Liza. Kaakit-akit sa aking mga mata ang napakagandang obra ng Diyos na aking nakikita. Ngunit bigla akong napakislot nang biglang hinawakan ako sa balikat ni Liza. Kapansin-pansin na sa kabila ng kasimplihan ng ganda niya, mas nakatawag ng pansin ko ay ang matatalim niyang mga mata kung tumitig sa akin. Yumuko ako at iniwasan ng mapanlinlang niyang mga mata. Biglang sumindi ang mga ilaw sa paligid ng kubo. Nagkubli lang pala ang mga kamag-anak ni Liza. Hanggang sa narinig ko na lang ang mahihina nilang bulong. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi nilang salita. Nasa panganib ang buhay ko. Alam ko yun. Nag-isip akong mabuti kung paano ako makakatakas sa kamay nila. Sa isang iglap lang ay biglang nagbago ang mga itsura ng mga kamag-anak ni Liza. Nagkaroon sila ng makakapal na balahibo sa braso at muka. Nakakatakot din ang mahahaba nilang mga kuko at ang dila nila na naglalabas ng malagkit na laway sa bibig ay ang tuluyang nagpakaba sa akin. Pasimple kong kinapa ang bagay na binigay sa akin ni tatay. Nakita ko ang mga nakapalibot ditong tila mga tinik. Wala naman akong ideya kung ano ang bagay na hawak ko. Alam ko na makakatulong yun para makaalis ako sa lugar na yun. Bago nagpalit ng anyo si Liza ay inamin niya sa akin na siya ang pumatay sa dalawa kong kasama sa barracks. Ayon sa kanya ay narinig niya na pinagpaplanuhan akong iligpit ng mga ito dahil sa selos sa akin. Kaya niya inunahan ng mga kasamahan ko kaysa mauna akong mamatay. Bukod sa adik ang apat kong kasama ay mga magnanakaw din ng mga ito. Ninakawan pala ng mga ito ang kanilang tindahan. Nakita ng isa nilang kapitbahay ng may apat na kalalakihan ng lumabas at pumasok ulit sa barracks. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig na magagawa yun ng mga kasamahan namin. Ayon kay Liza ay utang ko sa kanya ang aking buhay. Kaya nararapat lang na pakasalan ko siya. Pero hindi ako pumayag. Hindi dahil sa ayoko sa kanya, kundi dahil alam ko na mga aswang ang lahi ng pamilya niya. Dahil sa sinabi ko ay biglang nanlisik ang mga mata ni Liza. Unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Naging matatalim ang maliliit ng ngipin ni Liza at ang kanyang mga daliri ay humaba ng mga kuko. Bigla niya akong hinablot at ibinalibag sa isang sulok kung saan ay namilipit ako sa sobrang sakit. Biglang tumalo ng mga aswang na kamag-anak ni Liza papunta sa akin. Mabilis kong nailabas ang bagay na ibinigay sa akin ni tatay, kaya pinaghampas ko sila ng malakas. Nag-iyakan at daing ang mga kamag-anak nang noon ay ganap na ring aswang na si Liza. Galit na sinugod ako ng iba pang kamag-anak ni Liza. Bawat paghampas ko sa katawan nila ay
Matinding galit ang pinupukol sa akin ni Liza. Ang pinagtataka ko lang kung bakit ganoon na lang kalalim ang sugat na nagmumula sa mga hampas ko. Nasagot ang tanong kong yun nang marinig ko sa matandang tiyuhin ni Liza nang bigyan niya ng babala ang iba pang kamag-anak nila na mag-iingat dahil ang bagay na hawak ko ay buntot ng pagi. Bumalik sa alaala ko nang minsang nagwento sa amin ng namayapa naming kapitbahay na ang isa ang buntot ng pagi ang may pinakamalakas na panlaban sa mga aswang. Sapagkat kapag masugatan nito ang isang aswang ay magiging mahirap at matagal ang paghilom ng mga sugat nito. Ang pinakamalala na maaaring matamo ng isang aswang dahil sa paghampas sa katawan nila ng buntot ng pagi ay ang madali ang kamatayan. Umurong bigla ang mga bata pang kamag-anak na aswang ni Liza. Inutusan ng mga bata ng kani-kanilang mga magulang na magsiuwian na. Ibig sabihin, malapit lang ang mga bahay ng mga ito sa kubo na pinagdalhan sa akin. Naiwan ng malalakas at matatandang kamag-anak ni Liza. Alam ko na mahihirapan na akong makalabas sa gubat na yon. Alam ko din na hindi sila papayag na makatakas ako dahil mapanganib ang buong angkan nila. Sa oras na makatakas at makapagsumbong ako sa mga pulis, napapalagiran na ako ng lahat kahit marami ng sugatan sa pamilya nila. Ay may mga pumalit na sa mas malalakas pang aswang. Isang aswang na pumapagitna. Nakakatakot ang itsura dahil dalawa ang kanyang ulo. Natakot ang iba pang aswang nang makita ang matanda. Sa palagay ko, ito ang pinuno nila kaya takot ang karamihan. Dumako sa akin ang paningin ng matanda. Para na akong maiihi sa takot nang dahan-dahan itong humakbang palapit sa akin. Masakit man tanggapin na yun ang magiging katapusan ko, na hindi ko na muli pang makikita ang aking mga magulang, ay pikit mata na lang akong nagdasal at humingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Triple pa lang mas nakakatakot sa malapitan ng matandang aswang dahil mas matutulis ang mga kuko nito na parabang sa sobrang katandaan ay nagkulay lumot na ang kuko nito. Pinigilan ko na ang aking paghinga nang mag-umpisa na siyang amoy-amoyin ang liig ko. Umiiyak na rin ako sa takot dahil alam ko sa isang iglap lang ay dudukutin na niya ang puso ko. Mahirap man tanggapin ngunit ilang sandali na lang ang alam ko na pagpipiestahan na nila ang katawan ko. Pero nagulat ako nang biglang nagalit ang matandang babae sa mga kasamahan niya. Hindi daw ba marunong kumilatis ng kauri ang mga aswang? Lalo akong nagulat. Ano ang sinasabi nitong kauri? Batay sa amoy ko, ako daw ay may lahi ding aswang. Hindi ako makapaniwala na sa amoy lang ay malalaman na niya. At isa pa, wala kaming lahing aswang. Sumulpot sa tabi ng matanda ang noon ay maamo ng si Liza. Humingi siya ng tawad sa akin sa kanyang ginawa. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga aswang na nakapaligid sa amin. Mayroong nagtataka na parabang hindi naniniwala at mayroon din namang parang takot na takot sa sinabi ng matanda. Sa isang iglap ay nakalapit na ulit sa akin ng matandang aswang. Hindi ko alam kung paano ko siya titignan dahil dalawa ang kanyang ulo. Hinawakan niya ang kamay ko, kaya pakiramdam ko ay umakyat ang kilabot na naramdaman ko sa aking batok. Humingi ng pasensya ang matandang babae sa akin sa mga nangyari at sinabihan ako na wag nang babalik sa bayan nila dahil hindi niya maipapangako ang kaligtasan ko kapag nangyari yon. Napayakap ako bigla sa kanya at nagmano bilang paggalang.
Nagpasalamat ako sa matanda sa napakalaking bagay na ginawa nito. Alam kong alibay lang niya yun para malaya akong makalabas ng gubat. Namalayan ko na lang na nakaangat na ang mga paa ko sa lupa. Dinagit na naman ako ni Lisa. Nagpasalamat ako sa kanya. Alam ko na hiningi niya ang tulong ng matanda na hindi ko alam kung kamag-anak ba niya para mailigtas ang buhay ko. Dahan-dahan akong ibinaba ni Lisa di kalayuan sa baraks. Sinabi niya na kinabukasan ay ayaw na niya akong makita pa sa baraks. Umiiyak akong nagpasalamat sa kanya. Humingi din ako ng pasensya sa mga masasakit na salitang binitawan ko sa kanya. Bigla na lang nawala sa paningin ko si Liza. Humahagulgol na lang ako dahil sa magkakahalong emosyon na naramdaman ko. Alam kong nagmahal lang si Liza. Nagkataon nga lang na sa maling tao at pagkakataon. Napatunayan ko na hindi lahat ng aswang ay masama. Tulad ng mga tao, may mga nagbabanal-banalan subalit may mga tinatagong kaitiman ng budhi. Meron ding mga taong kung sino pa ang mga mukhang masasama ay sila pa ang may mabubuting kalooban. Nagulat ang mga kasamahan ko nang makita akong nakatayo at lulugo-lugo sa may pintuan ng baraks. Laking pasasalamat ni Mang Freddy na nakabalik ako ng buhay dahil tiyak na siya ang sisisihin ng pamilya ko kung may hindi magandang mangyari sa akin. Pagkatapos kong magpalit ng damit at ayusin ang mga gamit ko, ay nakiusap ako kay Mang Freddy na ihatid ako sa terminal ng bus pauwi sa amin. Nilingon ko ang tindahan ni Liza nang dumaan ang truck sa tapat nito. Hindi ko alam kung siya ba yung nakita kong nakaupo habang kumakaway sa akin. Kumaway na lang din ako pabalik sa kanya at napabuntong hininga nang maisip ko ang mga nangyari sa akin sa ibang lugar.